Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Inindihin sa ating mga kasama sa ating Facebook at sa YouTube live streaming mas. Saan man kayo naroroon ng pagbati rin sa inyong lahat ng isang mapagpalang araw. Mga kapatid, pumasok na tayo sa ika-5 linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ating Panginoon. At ang ating tema, manatili tayo kay Kristo at mananatili siya sa atin. Nilalarawan ito, itong ating tema sa pamagitan ng pagsasabi ng Panginoon na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. So Jesus is the vine and we are the branches. At inilalarawan nga po ang ugnayan natin sa Panginoon sa pamagitan ng paglalarawan ng ating mahal na Panginoon sa ugnayan ng puno ng ubas sa mga parte ng katawan nito o sa mga sanga nito na kinakailangang manatiling nakakabit ang mga sanga upang masiguradong ito'y makapamumunga ng masagana. Gayun din tayo na kailangang manatiling nakakabit sa punong si Jesus upang tayo rin ay makapamunga ng masagana. So alam niya ng mga magtatanim, no? Alam niya ng mga marunong sa mga puno, lalo tigit sa mga fruit-bearing trees. Alam nila ang gagawin kung papaanong mapararami, no? So dito nga lang sa atin, hindi tipikal ang pagtatanim ng ubas. Sa atin ho, ang makikita sa ating mga puno, ang mga tipikal na puno sa atin, ay ang mga puno ng mangga, puno ng rambutan, puno ng niyong, puno ng lansones. Yan ang tipikal sa atin. Tagpuan dito sa atin. Pero yung mga ubas, ito ay meron pero madalang. Oh. At talagang pagka nagtanim ng ubas, ay talaga hong vineyard. Maraming tanim na ubas. Kaya nga, yan po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Kaya nga, papaano tayo makapamumunga? Tayo nakakabit kay Jesus. So yung sa puno ng ubas, siyempre naroroon yung pangangalaga ng mga farmers, ng mga magtatanim. So papaano nila pinananatili na malusog ang kanilang mga tanim? So sa pamagitan ng cultivation, no, sa pamagitan ng paglalagay ng mga pataba o ng mga fertilizers, no, para makasigurado sila na magbubunga ito ng marami. Kaya nga, kung sa pagtatanim, yun ang prinsipyo, ganon din sa ating ugnayan kay Jesus. Kinakailangan palaguin din natin ang ating ugnayan kay Jesus. At ano yung mga fertilizers? Ano yung pamamaraan? So, kung sa mga puno,
kinakailangan nila ng araw. So, pagkat yan po ang enerhiya, kinakailangan din ng enerhiya ng mga halaman. At sa pamagitan po noon, tinatawag ito sa science na photosynthesis. No? So, may tubig galing sa ilalim ng lupa, araw, energy, and then naroroon, maya-maya, magbubunga na ito. Mamumulaklak, and then bubunga na, no? Etc. So, yun ho kung papaanong nagkakaroon ng bunga ang isang puno. So sa atin din, upang tayo lumago sa ating ugnayan kay Jesus, atin din itong kinakailangan din natin ng vitamin D. No? At ang tawag diyan sa vitaminang yan ay hindi lang basta yung vitamin D na makukuha natin sa ating katawan, para sa ating katawan, kundi yan po ay divine sunlight, banal na sikat ng araw. At saan natin makukuha yon? Siyempre, sa atin pong constant prayer life, palagian na mga pananalangin. No? Yan ang pamamaraan. No? Na kung yung mga puno, kinakailangan nilang laging naka-expose sa araw para mamunga, so tayo rin, kinakailangan palaging naka-expose sa vitamin D, divine sunlight. Naka-expose tayo sa katotohanan ng mga itinuturo ng Diyos na papaloob sa magisterium. At ganun din sa kanyang pagmamahal, naka-expose tayo sa kanyang pagmamahal. At ganun din sa pakikipag-usap sa Diyos sa kataimtiman ng ating puso. At ganun din sa pagninilay ng kanyang salita ng Diyos. Yan tayo lalago, na kailangan tayo laging nakabilad din sa banal na araw ng Diyos. Kaya nga, tatanungin natin sarili, ano nga ba ang mga ginagawa natin para mapalago ko yung aking prayer life, yung aking liturgical life? Naririyan naman, ang dami nating mga supplements para tayo ay lumago sa ating buhay, sa ating ugnayan sa Diyos. So, may mga iba't ibang mga novena, Flores de Mayo, San Isidro, no? Marami tayong masasabi, Santo Rosario, mga debosyon. I-expose natin ang ating sarili sa mga ganyan, sa mga bagay na mapananatili ang ating ugnayan kay Kristo. At hindi palaging naka-expose sa ating mga screen, no? Sa ating mga telebisyon, sa mga napapanood natin sa media. Kaya, yun ang kailangan natin ngayon upang tayo'y manatiling nakakabit at nakapamumunga ng marami. Kaya tatanungin din natin ang sarili na kung ang ating buhay, pananalangin ay katulad lamang
ng pananalangin ng isang bata, 12 anyos, 15 anyos, tatanungin natin sarili, bakit nagkaganon? Bakit ang ating pananalangin ay parang pang 12 anyos, 15 anyos? Bagay, mas pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga bata. Pero, tingnan natin, siyempre, kinakailangan nag-improve yung ating buhay pananalangin as time passes by, as time goes on, na kailangan sabay yung ating paglago, pag-akyat sa buhay pananalangin. Wika nga po ni Mother Teresa, Saint Teresa ng Calcutta, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. So, ang gusto sa atin ng Diyos, tayo ay makapamunga. Tayo ay magbunga ng masagana. At mangyayari lamang ito kung palagi tayong nagsisikap na lumago sa ating pananalangin, sa ating buhay pananalangin, liturgical life, sacramental life, devotions, no? Lahat, maraming pamamaraan. Reflection, contemplation sa salita ng Diyos. So, hindi tayo mauubusan ng mga bagay. So, pananalangin, tayo ay lalago, no? Sa ating ugnayan sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya. At sa kabilang banda, sabi nga po, wala nga hong silbi ang mga sanga na hindi namumunga. So, anong gagawin doon sa mga na hindi nakapamumunga? So, ito'y puputulin at gagawin na lamang panggatong, gagawin na lang pangsiga, pangluto ng mga pagkain sa kusina, no? At ayaw natin na mahantong na lang sa ganon. Kaya, sige, pang 15 anyos na kailangan, palaguin din natin, sikapin pa natin, dagdagan natin. Pagkat binibigay naman sa atin lahat para di tayo magpabaya sa ating panalangin. Kaya, manatili tayo kay Jesus at mananatili din siya sa atin.